Magandang umaga, ito po si Mike Abilive. Okay? Mike Abilive, sabay na inyong napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilive. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, February 6 ng ating 2025. Ayan, kamusta na po kayo? Nakatulog ba kayo kagabi? Yung mga mamamayang Pilipinong nakatutok sa ating Kongreso, sa isyong politika at mga balita sa ating bansa. Kasama na rin ang mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa ibayong dagat. Tama yun, kung ano po yung narinig kahapon, kagabi at anumang oras meron sa inyo ngayon, yan ang balitang pinag-uusapan sa Pilipinas. Pero relax lang po tayo dahil umiiral ang rule of law at due process. Kasi po yan ay sinasabi ng saligang batas. Baka po minanlilin lang dyan na kung ano-ano tungkol dito sa impeachment. Huwag po kayong maniniwala dyan. Ang mahalaga ay gumagana ang ating saligang batas. Ang impeachment process ay nasa 1987 Constitution. Ang ginawa ng Kongreso ay naayon sa kailang kapangyarihan at obligasyon bilang mga House of the People, House of Representatives. Nasa kamay na ng Senado ang usapin dyan. Marami hong mga naglalabasan kung ano-ano. Anyway, narito na po ang ating mga balita. Vice President Sara Duterte, tuluyan ang na-impeach sa Kamara. Umabot sa 215 kongresista lumagda sa pang-apat na impeachment complaint laban kay sa pangalawang Pangulo. Higit ito sa 1/3 na lagda mula sa 306 na mga mambabatas na kinakailangan para anya dumiretso na nga ang impeachment complaint or article of impeachment sa Senado. Ayan, okay? At sa karagdagang mga balita, kaugnay pa rin ang balitang ito, bumuo na ang Kamara ng mga magsisilbing prosecutor sa paglilitis ng impeachment complaint o article of impeachment, kay Vice President Sara Duterte, na by the way, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang pangalawang Pangulo, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa ang inimpeach ng Kongreso. Sa Presidente, meron na dahil nangyari kay Erap yan, di ba? Ngayon po, pangalawang Pangulo. Naku, ito ba yung magandang balita doon sa aming lalawigan sa Batangas? Kasi alam nyo, itong congressman ito, congressman namin sa aming lugar eh. Si congressman, mas kilalang-kilala sa aming lugar, si Jinky. Si Jinky Luistro, ang magaling pong abogada at kongresista, ang isa po sa mga private prosecutor. Kasama si Congressman Retired General Romeo Acop, Congressman Isabel Maria Zamora ng Pateros Taguig, kung di ako nakakamali, Ramon Rodrigo Gutierrez, yung batang abogado ng One Rider, kung di tayo nakakamali, Lorito Acharon, ayan, hindi ko masyadong kilala, pasintabi na po at si Congressman, ako itong veterano na abogado, Marcelino Libanan, Minority Leader, okay, Arnan Panalingan, okay? At Lawrence Defensor. Pag Defensor, mga taga-Iloilo yata yan. Jonathan Kit Flores ng parte ng Mindanao ito, di ba? Congressman Joel Choa ng 3 distrito ng City of Manila. Congressman Raul Angelo Orgil Bongalon. Ito po yung madalas natin na-interview rito. Si Congressman Gil Bongalon ng Ako Bicol Party List. Ayan po yung mga abogado na magiging prosecutor. Para po sa inyong kaalaman, ganyan po ang proseso. Pag impeachment, ang Kongreso ang siyang magiging prosecutor. Silang magpapatunay doon sa mga kaso na kanilang dahilan kung bakit na-impeach ang isang impeachable official katulad ng pangalawang Pangulo. Kaya kailangan ng trial. At matinding debate po yan at labanan sa pagitan po ng mga abogado at magiging abogado ni Sara Duterte. Pero ito lang po, huwag kayong magagalit. Para po sa akin, maganda po itong nangyari. Kasi ito yung pagkakataon na si Sara Duterte, Vice President, kanyang mailalatag ang kanyang depensa. Ito yung due process na tinatawag natin. Kasi dun sa Kongreso at kung ano sa mga rally, wala hong depensa ang mga kampo na Duterte dyan kasi rally yan. Ito, rule of law, magpakagaling sila kung paano nila i-justify na hindi totoo yung laman po ng article of impeachment, pero napakatindi ng article of impeachment, Kalain mo nakalagay doon yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House.
Pangalawa, yung betrayal of public trust, yung 612 million tungkol sa confidential at intelligence fund, graft in corruption sa Department of Education, na kanyang mga gunita ay namigay umano ng 50,000 pesos sa mga undersecretary, assistant secretary at director sa loob ng 9 na buwan. Nag-withdraw ng 4 na beses na 125 million, kalahating billion yan sa Land Bank, sa Mandaluyong City, plus 37 billion, 3 tseke, doon naman po sa Department of Education, Land Bank branch. So yan po, saan napunta ang pera? Napunta kay Piatos lahat yan at saka kay Villamin. Yan ang kailangan ipagtanggol ni Sara. Yang lahat ng mga akusasyon yan, lalo na po yung pagbabanta. Pero dagdag lang po ito. Napansin ba ninyo sa listahan ng 215? Ako, nagtaka rin ako dyan, bakit ganun karami? Ganun palang karami na yung galit kay Sara Duterte. Binasura, na-archive na po yung 3 impeachment na reklamo ng civil society, marginalized sector, ng kaparian at mga abogado. Ang ginamit ay yung mismong complainant, yung mismong reklamo ng mga congressman. Sila yung complainant, sila ang nag-endorse at nagpirmahan sila ang nangunguna sa listahan ng pumirma. Walang iba kung hindi ang presidential son, Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Siya yung number 1 pumirma. Pero inyo mapapansin, ang pinakahuli sa pumirma doon sa 215 ay ang first cousin ng ating Pangulo. Walang iba kung hindi si House Speaker Martin Romualdez. So, ang dulo sa dulo, yung number 1 nag-lead ng signature o ng pirma ay presidential son. First cousin naman yun sa huli. Ay, kaya ho ganun karami ang dating. Anyway, so inuulit ko, ito ho yung tamang pamamaraan ng pagdidepensa, pag-uusig sa trial. Kayo mga senador, huwag kayong umiwas sa trabaho. Kahit nakareses kayo, magtrabaho kayo. Extraordinary ang kasong ito. Hindi ito katulad ng mga paggawa ng batas na meron kayong recess at saka bakasyon. Yung mga paggawa ng batas na regular nyong ginagawa, tama lang sa inyong kalendar na magbakasyon kayo kung kailan nyo gusto mong trabaho. Pero ito, extraordinary na trabaho, impeachment, na ito po ay obligasyon ng mga senador. Huwag kayong magtago na kayo ay bakasyon. Magtrabaho kayo dahil ang mamamayang Pilipino ay nag-aabang dito. Justice for all. Katarungan para sa may-ari ng pera, katarungan para sa akusado, katarungan para sa mamamayang Pilipino, rule of law ang dapat umiral. Okay? Sige, tuloy tayo sa ating mga balita. 10 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Kaugnay pa rin po ng balita, hawak na nga po ng Senado ang kopya ng Article of Impeachment or Impeachment Complaint na pirmado nga ng 215 na mga mambabatas. Ayon naman po sa mga ilang senador, posible anyang sa Hunyo pa ito. Nako, ito at maaksyonan daw ng Senado. Kahapon din po ay nag-adjourn na po, nag-close na temporary ang sesyon ng Senado. At hindi na anya nabanggit o hindi man lang nabanggit sa plenaryo ng Senado ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muling magbabalik ang sesyon ng Senado kasabay ng Kongreso sa June 2. Ayan ang sinasabi natin. Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, kayo po ang may boses dyan. Papayag ba kayo na magbabakasyon ng mga senador kahit may trabaho? Ang Kongreso kahit bakasyon, nagtalaga ng mga prosecutor na siyang uusig dito kay Vice President sa trial. Bakit yung impeachment court ay magbabakasyon? Anong meron? Tsaka kahapon, para nagmamadali silang umuwi Alam naman nilang papunta na doon ang Kongreso. Dala-dala yung article of impeachment Bakit biglang nag-motion kayo na mag-recess na kayo? Hindi man lang nyo nahintay yung kopya. Actually, nandoon na yung kopya sa loob ng Senado. Hindi man lang nyo dinala sa session hall at pinag-usapan na kahit sandali. Yung nirecognize man lang at ikinalindar kung anong gagawin. Hindi Nagmadali sila kahapon na, dali, uwi na tayo. Nandiyan na yung impeachment. Parang gano'n ang dating huwag kayong ganyan Lalo na yung mga re-electionist na mga senador. Baka sa kangkungan kayo pulutin. Dahil ang taong bayan na magdi-decide kung karapat-dapat kayong ibalik sa Senado sa katapos ng eleksyon o sa eleksyon sa Mayo. At yun naman mga kasalukuyang senador, hanggang 2028, hindi makakalimutan yan ng taong bayan conforme sa inyo magiging performance dito sa trial na ito. Hindi kayo makakatago, hindi kayo dapat nagbabakasyon o dahil sa totoo lang, pati sweldo at allowance nyo, tuloy-tuloy yan. Kahit bakasyon, sarap nga ng buhay nyo Si
Isipin mo, kahapon wala na kayong gagawin. Sa Junto na kayo babalik. Yan ang gusto nyo mangyari. Kahit may trabaho, hindi nyo babalikan. Ay, talo ang taong bayan dyan, ha? Ayan, okay? Huwag kayong magagalit. Issue lang po ito. May karapatan akong sabihin ito dahil maraming Pilipino hindi alam kung anong nangyayari. Kaya natin pinapaliwanag na meron kayong mandato at obligasyon sa bayan. Transportation Secretary Jaime Bautista. Inakundahan daw po ang groundbreaking daw po ng capsule laying ceremony. Saan ito? Sa 25 hectares New Cebu International Container Port. Negosyo ito. Project ho na nagkakahalaga naman ng 16.93 billion. Ayon na nasabing proyekto na matugunan ng lumalaki anyang pangailangan daw po ng mga malawak na kapasidad ng International Cargo Port sa Cebu. Nagsisilbi anyang access port ng Central Visayas at Karatig Lalawigan. Oo, kasi ang probinsya ng Cebu ay napakalaki. Para hong Metro Manila halos ang business dyan. Payaman ng Cebu. Maganda yan. Development yan. Pag-asa rin ito. At least kahit na may mga isyong politikal, ay tuloy-tuloy po ang galaw ng Office of the President. Okay? Retired Major General Isagani Neres. Uy, bago na ito. Itinilaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si General Nines nga po, Neres, ay dating Undersecretary for Police Affairs, Office of the Presidential Advisor on Military Affairs. Ganun pala. Nagsilbi rin siyang Police Anti-Crime, Emergency Response, Directorate for Integrated Police Operation sa Eastern Mindanao, Special Action Force at Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Anti-kidnapping group. Dami palang pinagdaanan ito. Ay tama-tama, ang kanyang haharapin ngayon, sindikato ng drugs. Ayan o. So ayan po, nanunumpay, may hawak na pinanumpa po ni Executive Secretary Bersamin, si General Neres. Good luck and congratulations. Under the law, ang PDEA ang talagang law enforcement agency na ang trabaho ay labanan ng illegal drugs. Kaya good luck po sa inyong napakalaking trabaho dahil buong Pilipinas ang scoop ng PDEA. J. Mark Dagala, meron muna tayong report mula sa kanya, Philippine National Police Brigadier General, PNP Chief, okay? Marbil, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makaraang palawigin niya po ng 4 months, 4 na buwan, ang kanyang termino. Narito ang live report. Partner, sa samantalahin nga ito si Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang 4 na buwan niyang panunungkulan para pagbutihin pa ang paghahanda sa Hatol ng Bayan 2025. Itong tinura ng PNP Chief matapos ang anunsyo ng Palasyo ng Malacanang ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ng 4 na buwan ang termino ni Marbil. Bukas, Pebrero 7, ang nakatakdasan ng pagre-retiro ni Marbil kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan na siya ring mandatory retirement age para sa mga nasa uniformadong hanay. Kasabay nito ay pinabot ni Marbil ang kanyang pasasalamat sa Pangulo para sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pabunuan ng 4 pambuwan ang hanay ng pambansang pulisya. Una nang sinabi ng Malacanang na ang pagpapalawig sa termino kay Marbil ay upang matutukan ang latag na seguridad sa papalapit ng halalan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Thank you. Congratulations kay General Marbil, sir, PNP Chief. Extended siya hanggang June kasi 4 months eh. Dapat bukas siyang birthday. So, advance happy birthday, General. Kasi bukas ay 56 years old na. Under the law, ay ang mandatory po ang retirement pagdating ng 56 sa military at police. Pero dahil kailangan siya at meron namang authority ang Pangulo as Commander-in-Chief na extend ang Chief of Staff or PNP Chief kapag talagang dala ng pangailangan. Ay kailangan talaga dahil mag-i-election na tayo, magkakampanya na. So congratulations. At yan ay mga development na nangyayari. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang ating mga balita. Halos nagsisimula pa lang tayo. At siyempre muli sa aming pong pagbabalik dito sa Mike Abilay. Balik tayo sa ating mga balita. Nakipagkita si outgoing Thailand Ambassador. Saan ito? Saan? To the Philippines, Ambassador
Ano ito? Trasurat, tama ba? Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ho sa isang farewell, ba? Talagang nagpaalam na. Ayan po, nakita niyo yung picture. Normal lang po yan. Sa Palasyo ng Malacanang kahapon, February 5, at pinasalamatan daw po ni Pangulo ang ambassador sa matatag-an niyang alyansa sa pagitan po ng Pilipinas at ng Thailand. Kasabay ng pagkilala sa contribution nga po at diplomat sa pagpapaigting ng bilateral ties nga po ng dalawang bansa. So normal lang yan. Pag may bagong ambassador, nagko-courtesy call sa Pangulo, pagka naman papaalis na, ay nagpapaalam din. So respeto. At yan ay bahagi lang po ng protocol na pinapairal ng Office of the President at ng mga ambassador. Hindi lang po ng Thailand, lahat ng ambassador galing sa iba-ibang bansa sa buong mundo ay ganyan po ang pag-recognize at pagrespeto ng Philippine government ng Office of the President sa mga outgoing at saka incoming. Kung sino ang papalit, ay di tingnan natin. At yan naman ho ay normal lang na mga palitan at Ang ating inaabangan ay yung sa China. Matagal-tagal na yung Chinese ambassador dito sa Philippines, na hindi napapalitan. Hindi ko naman sinabing palitan, pero kailan kaya siya magpapaalam? Kasi ang dami nating diplomatic protest diyan sa kanilang opisina, parang dead man lang baliwala yung mga reklamo ng Philippine government, ng ating pamahalaan, national at ng taong bayan sa kanilang pambubuli, pangharas na sa West Philippine Sea. Ayan, huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi na walang West Philippine Sea. Merong kanlurang dagat ng Pilipinas. Yung Tagalog, kasi mayroong nagsasabing, wala naman yung West Philippine Sea. Tayo lang nag-isip niyan. Pambihirang buhay yan, Ay kung sinong gumawa niyan, bahala na kayo pagdating ng eleksyon. Kahapon ay formal lang nilunsad ng Philippine National Police, PNP at ng Commission on Election ang 100 araw na paghahanda para sa 2025 midterm election. Sa Mayo nga po ito, na dinaluhan daw po ito ng PNP Chief General Romel Francisco Marbil at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco bilang kinatawan ni Chairman George Erwin Garcia. Sinagawa ang programa sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame. Ngayon ang kahapon at kung saan nga po ipinakita ng PNP sa COMELEC ang kahandaan nito sa halalan. Dito kapwaan niyang lumagda ang COMELEC, AFP at PNP sa isang solidarity pact para ho sa malinis na pag-aayos at mapayapang 2025 national na eleksyon o national and local election. Gayon din ang parliamentary election para ho sa tinatawag na Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Okay? Kasama rin dito ang iba pang mga stakeholder nga po, gaya ng PNP, Philippine Coast Guard, DILG, DOTR, DICT, DepEd, gayon din po ang mga poll watchdog, PCRB at NAMPREL. Bakit walang kasamang media? Dapat meron din kinatawa ng mga lehitimong media organization. Ayan. Anyway, so ayan handang-handa na. Kasi nga po, kung di ako nagkakamali, next week na. Kailan ba yung February 1 ang opisyal na pangangampanya ng mga kandidato sa national position, party list at mga senador. Ang local ay sa Marso pa, mga local candidate, district congressman, governor, down to councilor. Hindi ho kayo sumabay sa national, Ang inyong opisyal na kampanya ay sa buwan pa ng Marso, 45 days before election. 3 months naman before election sa national candidate. Yung mga election pa lang ay nanggugulang na. Election pa lang, kampanya pa lang, nandadaya na. Huwag nating iboto yan. Pati mga OFW, makinig kayo. Pagka yung mga kandidato ngayon pa lang ay nandadaya na, kalimutan natin yan during election day, 12, kung di ako kakamali, ng Mayo. Ayan. Sa kaugnay pa rin balita, sento pa rin ng talakayan kahapon nga po ay ang katok. Talaga itong katok, walang gano, Revitalize sa katok ng PNP na layuning anyang ibsaan ang mga election-related incident o ang mga krimeng may kinalaman sa eleksyon sa pamagitan anya ng pagsupil or pagkumpiska na rin ng loose firearms. Illegal na mga baril dahil walang lisensya. Una nang pinangako ng PNP at ng COMELEC na paigtingin ito ang seguridad upang masiguro anyang magiging mapayapa ang halalan. Ayan, tulungan natin ang PNP, military at COMELEC. Kasi nga po, political exercise, eksklusibong trabaho ng COMELEC yan. Okay? At wala ng iba.
Good luck sa lahat ng mga kandidato. Sana po ay magpakatao kayo. Huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan sa lapi at kung ano-ano pa para manlamang sa inyong kalaban sa politika. Bel Custodio muna may report. Ating partner dito sa PTV mula po sa Kamuning Market. Alamin naman natin ang report kaugnay nga po ng MSRP para ho sa mga imported na rice. Alam nyo, mahalaga itong pagkain. Ano ba ito? Bumababa, tumataas. Pababa, pataas ang presyo ng bilihin. Ano ang kalagayan? Narito ang live report. Ibinaba pa sa 55 pesos ang suggested retail price na 5% broken imported rice mula sa dating 58 pesos MSRP. Kasabay nito, bumaba rin ang presyo ng bigas sa merkado dahil sapat ang supply ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang pagpapababa ng MSRP para maibsan ang food price inflation, partikular sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Nauna na rin sinabi ng DA na target ito na ibaba pa ng 52 pesos kada kilo ang bigas sa February 15 at pababain pa ng hindi lalagpas sa 49 pesos simula March 1. Kasunod naman ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas, nagbigay na asisa ng Land Transportation Office sa mga cargo trucks na nagde-deliver ng bigas, lalo na sa mga nagde-deliver sa mga lugar na may pagbabadya ng rice shortage o mataas sa presyo ng bigas. Dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya at sapat ang supply ng bigas, nakapagtala ng negative inflation ang bigas sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Samantala, pabor naman ng mga vendors sa pagpapataw ng MSRP sa bigas. Hindi naman aniya sila palugi, lalo na't nakaalalay naman ang kadiwa ng Pangulo kaya nakadaragdag din sa kita ng empleyado ng bigasan. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ng agrikultura ang paglalagay ng MSRP sa baboy. Nakatakdang i-anunsyo ang MSRP ng baboy sa oras na matapos ang pag-aaral ng DA. Mike? Okay. Thank you. Ayan ho. At least merong available na mga pagkain. Kung meron man problema sa presyo, wala tayong magagawa kasi ang price hike ay problema yan sa buong mundo. Hindi lang ho sa Pilipinas tumataas ang presyo ng mga bilihin. Okay? Kaya mabuti, meron tayong produkto. Pag meron mga produktong ganyan, kahit anong pagkain, available, yan ang magandang balita. Yung pambili lang ang problema ng iba. Ang mahirap kasi, may pera ka, wala kang mabili. Yun, gutom ka pa rin. Pero kung marami kang pwedeng mabili, makakadiskarte ng maayos at legal na paraan ang ating mga kababayan. Binigyang pugay ng House of Representatives, ang namayapang Albay Congressman Excel Lagman na sinagawa nga pong neurological services nga ho sa Kongreso kahapon. Sinabi po ni Speaker Martin Romualdez na hindi maiiwan ang nakaraan at alaala ni Lagman. Pagkos anya ay bubuin anya nila babaunin hanggang sa hinaharap. Alam niyo sa totoo lang, ito po yung congressman na banggit ko nito nakaraan, matagal ang naging serbisyo, 27 or 29 years na congressman niyang pabalik-balik sa Kongreso. Kung hindi nga lang ito siguro namatay, baka baka ito gawing prosecutor, kasama doon sa 11 prosecutor doon sa impeachment trial. Kasi abogado po yan at veterano. Ay kaya lang wala na Nakikirami po ang pamilya, sa buong pamilya, ang Mike Abilaib, kasi ako kilala ko rin yan. Kilala rin ako yan, si Congressman. Suking-suki kayo ng araw nung kalakasan pa. Kaya lang talagang wala tayong magagawa. Nawala na siya. Nakikirami po tayo. Sa botong 19 ng mga senador, ang pumabor sa walaan niyang tutol at wala ring nag-abstain, sa pasado na sa ikatlo at huling pagbasa, sa mataas na kapulungan ang Senate Bill number 28A at 38 o ang panukalang Magna Carta para sa Barangay Health Workers, BHWS, nakasaad sa panukala na tatanggap ng 3,000 pisong honoraria. Ayos, pera pala ito. Ang lahat ng mga registered BHW, habang 5,000 naman ang mga certified BHW. Hugutin umano ang pondo nito, kukunan ng pondo mula po sa ambag ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at mga barangay. Ibig sabihin, manggagaling din sa local government. Ang big perang ito na ibibigay sa mga barangay official. Ayan, okay naman yan. Pampataas ng moral. Barangay chairman, mga opisyal ng barangay, ayan po, merong
kahit pa paano malaking tulong yan sa inyong pangailangan. 3,000 to 5,000. At kung nasa batas yan, ay definitely talaga inyong matatanggap yan. Binigyan din naman po ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapahalaga daw po ng paglikha ng mas maraming trabaho na may alok para ho sa mga manggagawang Pilipino. Alinsunod dito sa posibilidad na pagtaas na magiging minimum wage sa mga trabahador mula sa pribadong sektor. Nais naman na mag-focus daw po sa pagbibigay ang mga otoridad, lalo na sa mga wala pang hanap buhay. Ayun ang mahirap. Pag wala kang income, paano pagbabasihan dyan? Habang hindi pa naman tuluyan anyang naisa sa batas ang aumento sa sahod ng mga empleyado. Sinabi ni Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na higit na layunin ng kagawaran na makalikha ng maraming trabaho. Ayan, kailangan yan. Good luck, Secretary. Kayang-kaya mo yan. Veteranong-veterano ka dyan sa Department of Labor. Panahon pa ni ERAP, naging Secretary na yan dyan eh. Tapos nabalik pa ngayon. So alam na alam niya kung ano ang trabaho ng Labor Department, palakasin ang employer-employees relationship. Yan. At mga benepisyo na karapat-dapat naman para sa ating, ang tawag dito, sa ating mga manggagawang Pilipino. Inatasan na ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, ito yung bagong PhilHealth President, ng kanyang mga department, mga opisyal, okay, upang italaga sa kanyang kasalukuyan anyang estado at ang tinatawag na digitalization nga po, at sistema or database ng tanggapan. Ayun, alamin, baka meron dyan patay na nakakakuha pa ng pera. Baka meron dyan na hindi pa naman senior, meron ng senior citizen. Ayon sa opisyal, sa ganito anyang paraan, ay kasi bukod sa mapapadali na ito anyang proseso sa tanggapan, kabilang na ho anya ang pagkuha ng mga claim, yan, ng mga ospital, at mababawasan din or matutuldo ka na rin dito ang anumang posibleng oportunidad sa korupsyon. Ayan, o nga, tama. Tingnan natin yun, baka marami ng patay dyan nakakapag-claim pa. Maraming ganun, di ba yan ang pumutok dyan Minsan, matagal ng patay, nagdadialysis pa. Meron ganon. Para lang, minsan naman, matagal lang wala sa mundong ito, nakakahingi pa ng discount. Di ba? May mga ganyang kalokohan dyan sa PhilHealth. Only in the Philippines. Sana nga po matukoy na yan ni President Mercado ng PhilHealth na itinalaga ni Pangulong Marcos kahapon lang o isang araw lang. Ikinukonsidera ng Quezon City Government na kasuhan daw po ang Miss Link. Ayun, ito yung controversial na college, yung mahilig sa ekskursyon. College of the Philippines, kasunod nga po na nangyaring sa mga estudyante sa off-campus activity, out-campus sa labas ng kanilang eskwelahan. Yan sa may Hermosa, Bataan, noong Enero 26 ng ating taong kasalukuyan. Sa ginawaan niyang pagdinig ng Oversight Committee on Quezon City Council, naghayag ito anya ng pagkabahala sa kapahamakan ng mga high school at college student nga po na lumahok sa events. Bakit ba puro kayo field trip? Hindi umano sapat ang mga hakbang ng kaligtasan at paghahanda ng paaralan na humantong anya sa pagka-stranded, paglalakad ng mga estudyanteng pinamumunuan, yung mga estudyante. Pinanuan naman po ni Vice Mayor Soto. Oo nga pala. Tahimik kasi si Vice Mayor, hindi ko kilala tuloy Anak ni Tito Soto ito. Pinamunuan daw ho ni Vice Mayor Soto ang at saka ho ang mga paaralan dahil anya sa hindi naman pinangaralan. Ibig sabihin kinausap na maayos at magandang kondisyon nito ho sa tinatawag na social authorities at kawalan ng konkretong plano. Pagkaligtasan ay nihikayat din anya ang mga eskwelahan at administrator na akuin ang pananagutan sa halip na sisihin at pagbantaan ng mga estudyante. Aba, may ganun pa. Pinagbabantaan pa ang mga estudyante. Naglabas anya ng loob. Naglabas ng sama ng loob at magsalita. Pambihirang buhay. Pinaglalakad daw. Excursion ba yan? O rally ba yan? Field trip ba yan? Bakit naglalakad yung mga bata? Magkano kinita ng mga eskwelahan dyan, Punta ho kayo rito, yung management ng eskwelahan, punta kayo rito at aming interviewin kayo para inyong panig. Madinig naman namin, bakit naglalakad yung mga batang yan?
Bakit walang sasakyan? Tsaka bakit parang napapadalas yata yung inyong field trip? Baka naman racket yan, baka naman hanap buhay yan. Magkano ang kita dyan? Magkano ang bayaran dyan? Ha? Kayo talaga, o ayan daw, pumutok na yung balitang yan. Ang wala tayong naririnig pa until now ay ang Commission on Higher Education. Mukhang natutulog sa pansitang walang sabaw. Kasi ang pansit na may sabaw, maingay eh. Ay sobrang tahimik, kaya pansit na walang sabaw. Natutulog sa pansit na walang sabaw. Nakakita na kayo ng pansit na walang sabaw? Di ba tahimik na tahimik yun? Ay di ba, pagkakaluheyo, under yan ng CHED. Ha? Mga taga-Commission on Higher Education, kamusta na po kayo? Gising-gising naman. Sinimula na sa susunod na buwan. Sisimula na daw po sa susunod na buwan. Nako, ito na. Ito na, dagdag consumption ito, pero wala tayong magagawa. Kailangan na daw eh. EDSA Rehabilitation. Naku, gagawin ng EDSA. Kung saan daw po ang southbound, muna daw ang unang gagawin, kaugnay ng gagawing rehabilitation. Ayon sa Metro Manila Development Authority, MMDA Chairman Ramon Artes, si attorney. Kasamang gagawin niya sa rehabilitation ng pagsagawa ng drainage system sa EDSA para humaiwasan daw po ang pagbabaha o pagbaha. Target na matapos daw po ang EDSA Rehabilitation ayon kay Artes, bago ang gagawing pag-host daw po, ganon. Malapit na pala ito ng bansa sa ASEAN Summit. Ayon kay Artes, mapapabilis ang pagbibiyahe daw po ng mga sasakyan sa sandaling matapos na ang EDSA Rehabilitation. Ganon, merong ASEAN Summit, kaya lang gagawin? Huwag naman ganon. Matagal na dapat nire-repair yan kasi parang sungkahan eh. Butas-butas talaga, overuse. Yan ang aking description dyan, hindi tayo engineer. Overuse ang along EDSA. Sa dami ng gumagamit na sasakyan dyan, 24/7, 7 days a week, 665 days, at 365 days a year ang operation ng along EDSA. Kaya talagang bugbog sarado. Ako, saan kayo dadaan yan? Hindi naman pwedeng puro sa Skyway. Kasi sa Skyway, napakamahal kasi. Entrance pa lang, may bayad na. Paglabas mo, may bayad ka pa rin. Yan ang, di ba sa highway, ganon? Yung pagpasok mo, may bayad. Paglabas mo, may bayad. Hindi ka naman pwedeng tumigil sa gitna, doon ka na tumira. Para hindi ka na magbayad sa pag-exit. Ganun ho ang katindi ang bayaran dyan eh. Kaya yung iba, ayaw nang dumaan dyan. Ay, saan tayo dadaan ngayon? Pagka ho nagkaroon ng gawaan at hindi naman ho maiwasan dahil kailangan na. Hindi lang sa MMDA, sabi ng DPWH. Nagbabalik si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Unemployment rate nitong December 2024 bumaba pa ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA. Ayan. Wala pa rin trabaho si Piatos saka si Villamin. Baka nga, alamin natin ang live report. Partner, nabawasan pa nga ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na may edad na 15 taong gulang pataas. Ito ay batay sa pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority para sa Disyembre 2024. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Papa, naitala ng PSA ang 3.1 unemployment rate nitong Disyembre 2024 o katumbas ng 1.63 milyong Pilipino. Mas mababa ito noong Nobyembre 2024 kung saan 3.2% o 1.66 milyong Pilipino ang walang trabaho. Habang kapareho naman sa datos noong Disyembre 2023. Samantala, naitala rin ng PSA ang 10.9% na underemployment noong December 2024. Katumbas ito ng 5.48 milyong Pilipino. Mas mababa ito sa underemployment rate noong November 2024 na 10.8% na katumbas ng 5.3 million na mga Pilipino. At mas mababa naman ang 11.9% o 6.01 million noong December 2023. Ang underemployed ay ang mga individual na may trabaho, subalit kulang ang kinikita sa kanilang sweldo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayun, ayan Philippine Statistics Authority. Sila po yung talagang trabaho ay magbantay ng ganyan. Ilang Pilipino may trabaho, ilang Pilipino nagugutom, ilang Pilipino na tayo more or less sa buong bansa. Ano ang kalagayan, ilan ang mga tao sa Metro Manila, ilan sa Luzon, ilan sa Visayas, Mindanao. Yun talaga. Kaya nga Philippine Statistics Authority, dating NSO, ngayon PSA. Nandiyan na po yan sa may Est Avenue, yung bagong-bago nilang building, ganda ng opisina nila dyan.
Ilang beses na ako nakarating, bagong-bagong building, ayos, ha? Dito lang ho sa may Est Avenue, malapit lang ho dyan sa malaking mga building dyan. Sa SSS, LTO, yan, makakatabi lang sila dyan. 9:41 na po na umaga, magbabalik pa ang mga balita sa pagbabalik siyempre ng Mike Abilay. Balikan natin, tuloy natin na maghahatid ng mga balita at meron munang report si Isaiah Mera Puentes. Ay, tama-tama ito. Ito yung may kaugnay nga ho dito sa Along EDSA na binabalita natin makakaroon ng rehabilitation. Yung partner namin dito ho sa PTV4, So, expected natin kung ano ang mga pwedeng mangyari. Kaugnay nga po sa rehabilitation, transportation, 24/7 dito ho sa Along EDSA. Mula Monumento yan, Caloocan City yan, di ba? Hanggang Pasay. Tingnan natin at kamusta na yung busway, at iba pang mga transportation na dumadaan, public transport o pribadong sektor dyan sa Along EDSA. Narito ang live report. Magandang mga gambay at po ang palasyo kaugnay sa planong pagpasok ng mga motorista na pag-usapan sa sakyan ng pagpasaw ng congestion charges sa mga motorista. Kung ang babayan ng magbayad. Ito ang kasi nakikitang solusyon para ito nag-traffic sa EDSA. Ito ang rin sa Metro Manila Development. Wala eh. Nawawala yung nagbibiyahe siya, at nawawala yung signal, sayang, So kung ano man po ang mga gagawin dyan sa EDSA at kasalukuyan, yan po ay parte ho ng napakabising lugar. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police, PNP, na nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugisin at pananagutin daw po ang mga dayuhang sangkot sa paniniktik o pag-iispiya. Ayan po, sa ating bansa. Ito ay makaraang maglabas ng pagkabahala mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa sunod-sunod anyang pagkakaresto ng AFP, PNP at ng NBI sa mga tinuturing na mga Chinese espiya dito sa bansa. Ayon kay Police Region 3 at Director ng Region 3 at spokesperson, Attorney Jean Pajardo, hindi anya tumitigil ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magpalitan ng mahalagang impormasyon at para tingnan ang kaugnayan ng mga naaarestong spy sa isa't isa. Kasi 5 na yata o 6 ng Chinese national lang nahuli at 2 Pilipino. Ay hulihin ang hulihin yan dahil talagang mahirap yan eh. Alam mo yung pang-spy, sabotahe yan. Alam mo sa ibang bansa ang espiya, naku, ang tindi po ng kaparusahan yan. Dahil yan po'y bawal na bawal kasi yung privacy ng isang gobyerno, national security, nakataya dyan. Kaya dapat lang papanagutin. Okay? Bago iba natin mga balita at napakainit ho kasi ng issue ng impeachment, At alam niyo yung impeachment, political, technical, and legal. So sana po ay manatiling ang legal issue, under the law ang umiral, huwag masyadong technical at huwag masyadong political. Okay? Pag kasi masyadong na politika ito, magkakampihan. Mawawala yung tunay na buod ng paghahanap ng hustisya. Pagka naman technical yan, ay tatagal ang paglilitis, higit sa lahat, baka walang mangyari. Pero kung papairalin ay legal process or rule of law, due process, ay tuloy-tuloy yan. Kaya pakinilang po, sa anumang sektor, sa Kongreso, sa Senado, yung ginawa ng Kongreso, legal yon, legal. Kasi enough na yung number, sobra-sobra pa nga. Dapat iwan na 1/3 lang. Naging 3/4 Kasi dating 103, ang kailangan lang para sa article of impeachment for transfer sa Senado ay naging 215. Kaya parang 3/4 na ang dating. So legal yon. Hindi yung technical. Hindi po yan political. Yun po ay legal na proseso. Pag meron ng enough number, hindi na kailangan dumaan sa Committee on Justice para magkaroon ng investigasyon pa ang komite. Hindi na. Enough number, yun na po yung legal na proseso para matransfer sa Senado at yung ginawa nila kahapon, yun na ho yun. So pagdating sa Senado, di na ho iiral yung political, technical, sana mangibabaw ang legal process dahil yun po ang mahalaga para mapatunayan kung guilty o not guilty ang mga kinasuhan, pinapatalsik dito sa impeachment trial na gagawin. Pilipinas, puspusan na daw po ang paghahanda para ho sa hosting ng Association of Southeast Asian Nation. Ayan, ASEAN Summit sa susunod na taon.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, ayon sa DFA, sinimulan na nila ang mga paghahanda noong nung taon pa, nung nakaraang taon pa. Kabilang dito ang pag-aayos daw po ng mga logistic at pagsaayos ng mga pulong na paggaganapan. Ayan, marami. Matindi pala ho yan, ano? So darating ang maraming delegado, mga head of state ng iba't ibang mga bansa sa ASEAN, yung kanilang mga cabinet secretary, matataas na opisyal ng mga bansang kapitbahay natin, ay darating dito. Kaya bigyan natin ng magandang pasalubong, magandang reception, accommodation, transportation, communication, at saka yung ating ipagmalaki yung Filipino food. Pakainin natin ng adobo yung itong mga ito. Pakainin natin ng balot na galing sa Taguig at Pateros, para bumalik-balik sila rito. Di ba? Pagka nakatikim ito ng adobong Pilipino, ayawan ko lang. Pag hindi nila binalik-balikan Di ba? Yan na po yun. Okay? Samantala, pinapayagan daw po ng Commission on Election o COMELEC ng pag-aresto ang mga mahuhuling sangkot sa vote buying. Ayun, bilihan ng boto. Vote buying at saka selling. Ayan, grabe Ibig sabihin yung bumili at nagbebenta. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinapayagan ang citizen arrest. Matindi ito Pwede pala akong manghuli. Kayo, pwede rin manghuli. Kung ang aarestuhin ay quote ibig sabihin yung akto na nag-aabutan ng pera. Yan. Saan galing ang pera? Sino nagbigay? Sino tumanggap? Yung pala yun. Hulihin nyo kaagad. O kaya kuhanin nyo ng picture o video para may ebidensya. Citizen arrest? Ang dami niyan. Pati kapitbahay nyo, pwede kayong hulihin. Ganun pala. Pag mayroong politikong kumakatok-katok sa inyo ng bahay, sa inyong mga bahay, yung mga leader ng mga politiko, tapos may dalang pera, hulihin nyo kaagad. Kasi citizen arrest po yun. Citizen arrest ang tawag doon. Hindi na kailangan ng warrant of arrest, hindi na kailangan tumawag kayo ng pulis, hindi na kailangan tumawag kayo ng barangay, baka kakampi pa yun ng politiko nagbabayad, walang mangyayari. Kayo na mismo ang umaresto. Yan ang sinasabi ng COMELEC chairman. Kaya nga citizens arrest. Ayan. Baka sabihin niyo, paano namin gagawin yan kung kami awayin? Hindi po. Yung gagawa ng mali, mas takot yan sa huhuli. Maniwala kayo. Yung gumagawa ng labag sa batas, nananakot lang yan, pero duwag yan. Tandaan yung sinasabi ko. Ang lumalabag sa batas, duwag. Walang balls. Pero yun pong tutupad sa batas, susunod sa batas, yan ang mas matapang. Yan ang ating panindigan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan ang ating paninindigan. Okay? Kaya yung citizens arrest, lahat tayo may karapatang manghuli kapag nakita nating may nagbabayaran, may nagbebenta, at mayroon ng perang pinagagalaw. Malapit na ang eleksyon, ang kampanya, malamang nagbigayan na nga sila. Nangako naman po ang Department of Human Settlement at Urban Development, DSSUD, na pananatilihin daw po ang positibong momentum. Ibig sabihin, nakapokus talaga sila sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Program, pambansang pabahay Pilipino program sa buong bansa. Pahayag ito ni Secretary Jerry Acosar. Mas kilala kong Jerry Acosar kasi yung Jose Rosalino, yan tunay na pangalan, pero yun ay mas kilalang Secretary Jerry Acosar dahil sa positibo anyang rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad ng pabahay program para sa mga mahihirap. Ayan po yung bahay, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung iba sa kondo dinadala, yan po, mga konkretong bahay. Kompleto yan, at tama-tama sa bawat pamilyang Pilipino. Yan, okay? So, salamat sa paninindigang yan. Di ba 6 million ang target niyan? 6 million ang target ng ating Pangulong pabahay sa loob ng 6 na taon na kanyang pagiging Pangulo. Mula ng 2022 hanggang 2028. Tapos 1 million title, titulo ng lupa, ang gusto niyang may pamigay sa loob din ng kanyang termino. Ayan. Okay? So tapos na ho, wala na tayong oras. Inuulit ko lang po. Nayayanig-yanig yung iba sa issue ng impeachment. Relax lang ho tayo. Rule of law yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maniwala sa mga nananakot. Huwag kayong maniwala sa mga nanggugulo. Ang batas ay umiiral at dapat managot ang dapat managot. Tawagan natin ang pansin ng Senado, magtrabaho sila. Huwag sila magpahinga dahil sila may trabaho at obligasyon, mandato. Ayusin ang impeachment trial at magkaroon ng trial, impeachment court para magkaroon ng trial dito po sa kay Vice President Sara Duterte. Samantala, abangan mamaya, bagong Pilipinas, si Director General Gregorio Katapang, Junior Bureau of Correction Director, para sa kanyang mga nagawa ng nakaraang taon at gagawin ngayon taon. Kasama si Weng Hidalgo, Joey Villarama,
mamayang alas 12:30 ng tanghali, siyempre, dito sa PTV4. Mamaya na yan. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas, siyempre dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.